Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang, isa akong private person. Hindi ako nagkukwento ng sarili kong buhay kaya masasabi kong ito ang unang beses kong mag-share ng aking buhay at sa maraming tao pa. Ginawa ko ito para mailabas ko ang aking mga nararamdaman. Nahihirapan na po kasi ako sa sitwasyon ko sa ngayon. At sana po ay maintindihan po ito ng nakakarami. Siya nga pala Papa Dudut, ako si Joshua, isang guy na ang gender preference ay babae. In short, I belong to the third sex, but I'm not a cross-dresser. Isa akong discreet gay, paminta kumbaga. Anyway, nagsimula ang lahat noong mamit ko si Rodeo sa isang bar dito sa Tomas Morato, Quezon City. Noong 2016, aksidente lang ang meet-up namin at nangyari ito sa pamamagitan ng kaibigan kong si Angel na siyang naging kadate ko noon. Pero noong makita ko si Rodeo, na starstruck kaagad ako sa kanya at nasabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang maging boyfriend. Sa itsura ni Rodeo, alam kong malabong mangyari ang gusto ko. Pero ako yung tipo ng baklang susubukan ko ang lahat, makuha lamang ang gusto. Kinausap ko siya noon, kunwari tropa-tropa ang turing ko sa kanya. Hanggang sa naging oportunista ako at kinuha ko ang cellphone number niya. Simula noon ay naging textmates na kami noong una, pero dahil sa nawawala na sa uso ang text messaging ay nag-transfer ang communication namin sa Facebook at Messenger. Sa una, Papa Dudut, ay chat-chat hanggang sa nauwi sa video calls. Hanggang sa inamin ko na sa kanya ang tunay kong sexualidad. Nagkita kami, nagka-date, nagkaroon kami ng casual sex. At yun nga, naging kami rin kinalaunan. Papa Dudut, sobrang challenging ang relasyon namin ni Rodeo. Nagmamahalan naman kaming dalawa at hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa. Kahit na may kanya-kanya kaming trabaho at busy din sa pag-aaral, that time nagtatrabaho si Rodeo sa call center. At ako naman ay working student ako sa isang fast food chain sa Muñoz, Quezon City. Hanggang sa sinubok ng tadhana ang aming relasyon. Nalipad si Rodeo sa Cebu habang ako ay nanatili sa Maynila para mag-aral. Siyempre, long distance relationship ang setup namin, which is new. At kahit na alam kong mahal na mahal ako ni Rodeo, ay hindi mo maiiwasan sa akin na mag-alala, lalo pat marami na akong naririnig sa programa mo sa YouTube na hindi nagtatagal ang LDR, lalo na sa mga relationship ng lalaki sa lalaki. Aaminin ko, sa relasyon ng isang lalaki at bakla ay bihira ang tumatagal. Dahil more on physical ang pagpapakita ng pag-ibig. Sige, sabihin na nating sex is the large factor ng gay relationship. Kaya noong dumating ang semestral break, ay nagpa siya akong pumunta ng Cebu para bisitahin ang aking pinakamamahal na boyfriend. Samantala habang nasa Cebu ay nanirahan kami na parang mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan. Akala mo talaga kami ang destiny and soulmates. Alam mo, Rodeo, ang swerte ko sa'yo. Love na love mo ako, loyal at supportive.
lalo na sa pag-aaral ko. Very thankful talaga ako kasi dumating ka sa buhay ko, sabi ko kay Rodeo. Mahal kasi kita, Joshua, kaya ko ginagawa yon. Pagpapatuloy ni Rodeo. Ikaw naman ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsusumikap ako para sa future natin. Halos kiligin naman ako hanggang singit nang marinig ko ang sinabing yon ni Rodeo. Feel ko talaga na parang kami na talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Basta magtulungan tayo na maabot natin ang pangarap natin. Paggaranti ako naman sa kanya. Alam mo ba, legal na ang same-sex marriage sa Taiwan. Kapag nakaipon ako ng malaki, pupuntahan natin yun. At doon tayo magpapakasal. Dagdag ni Rodeo sa akin. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Halos himatayin na ako noon sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Tumango naman siya, Papa Dudut, bilang sagot. At pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi. At nung gabing yon ay naging malagablab ang love-making naming dalawa. Papa Dudut, yun talaga ang plano namin ni Rodeo. Kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay pag-aaralin ko naman ang aking boyfriend. Nang sa ganon ay maabot din niya ang kanyang pangarap at maging successful kaming pareho. Samantala hindi maiiwasan na makakarinig kami ng mga side comments na tutol sa aming relasyon. At aaminin ko noong una ay nakakaapekto yon sa akin. Kaya paminsan-minsan ay hindi ko maiwasang magkaroon ng doubts sa future naming dalawa. Rodeo, naniniwala ka ba na tatagal ang relasyon natin? Curious kong tanong sa kanya. Nasa pagtitiwala yan, Joshua. Kung may tiwala ka sa partner mo, tatagal talaga ang relasyon ninyo. Sagot niya sa akin. Para namang pumapalakpak ang tenga ko sa tuwa, Papa Dudut. Pasinungalingan natin yung madalas na sabihin ng mga thunders na wala raw nagtatagal na relasyon na ganito. Alam mo na, yung lalaki sa lalaki. Papatunayan natin sa kanila na maling-mali sa kanila kasi ngayon pa lang sinisigurado ko sa iyo na habang buhay ang relasyon nating ito. Till death do us part. Paggarantiya sa akin ni Rodeo na siyang nagpakampante sa akin. Papadudot masaya kami ni Rodeo sa aming relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kulang na nga lang ay ikasal kami dahil kung magsama kaming dalawa ay para talaga kaming mag-asawa. Kaya nga noong mga panahong yun ay very thankful ako sa Diyos. Dahil binigay niya sa akin si Rodeo na loving, thoughtful at very supportive. Papadudot lumipas pa ang ilang taon at nakapagtapos na rin ako at nakapagtrabaho ako bilang full-time bilang call center agent sa isang malaking BPO company. That time ay naghahanda pa lang ako sa aking LET. And with that, may mga nagbago. Naging madalas na ang tampuhan namin. Palagi kaming may misunderstanding. Dumating din kami sa puntong nag-aaway at nagkakasakitan na kami. Pero ganun pa man ay hindi pa rin pumasok sa aming isipan na maghiwalay. Inisip ko na lamang na lahat ng relasyong dumaraan talaga sa mga pagsubok. Sinikap kong isalba ang relasyon namin. Ang mga nararamdaman ko ang pag-ibig ko sa lalaking naging bahagi na ng buhay ko. Joshua, bakit nagbago ka na? Dati-rati ang sweet mo sa akin. May oras ka sa akin pero ngayon parang wala na. Nababaliwala mo na ako, sabi niya sa akin isang araw. Anong binabaliwala? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Masyado lang akong busy sa work. Sorry kung nawawala na ako ng time sa'yo. Katuwiran ko naman sa kanya. Pero kasama pa ba sa trabaho mo yung pakikipag-party mo? Hindi naman, hindi ba? Balik niya sa akin. Aaminin kong madalas sumasama ako sa mga party pero ginagawa ko lamang yon out of pakikisama, Papa Dudut. Okay, I'm sorry. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Pero nagpatuloy sa pagtatampo si Rodeo.
Hindi mo lang alam kung ano ang nararamdaman ko sa ngayon. Teka, mahal mo pa ba ako, Joshua? Rodeo, mahal kita, alam mo yan. Tugon ko. Kung mahal mo ako bakit mo ginagawa sa akin to? Joshua, namimiss ko na yung dating ikaw. Yung malambing at mapagmahal na ikaw. Pakiramdam ko, wala na akong puwang dyan sa buhay mo. Pakiramdam ko nakakasagabal na lang ako sa iyo. Tapatin mo nga ako, gusto mo na bang kumawala sa relasyon natin? Sa puntong yon ay nakonsensya ako nang marinig ko ang sinabing yon ng boyfriend ko. Rodeo, sorry na. Okay, nagkamali ako, nagsisisi na ako, pero ipangako mo sa akin na huwag kang susuko sa relasyon natin. I love you at hindi ko kakayaning mawala ka sa akin, ang sabi ko. Tumingin lamang sa akin sa Rodeo at naiiyak. Mahal mo ba talaga ako? O baka naman nagsasawa ka na sa akin kaya ganito na lang ang trato mo sa akin. Joshua, ayaw kong isipin na mauuwi lang sa wala ang pinagsamahan natin. Hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. Pero sana naman ay tulungan mo naman ako sa pagpapatakbo ng relasyon natin. Hindi yung puro ako na lang ang palaging gumagawa ng paraan para ma-safe ang pagmamahalan natin, sabi niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng sobrang guilt. Hindi ko gustong baliwalain si Rodeo. Pero tanong ko noon sa sarili ko ay dapat na bang akong pumili kung pag-ibig o career ang aking uunahin? Joshua, ramdam kong nafo-fall out of love ka na sa akin. Sabi mo na sa akin kung ayaw mo na. Wika niya. Nagbuntong hininga ko. Kahit kailan Rodeo hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Please, tanggalin mo na sa isipan mo yan, ang sabi ko. Ngunit nagpatuloy lang sa pagtatampo si Rodeo sa akin. At sa oras na yon ay parang nagsususpetsa pa siya. Baka naman kaya ka ganyan meron ka ng ibang mahal. Baka nakakita ka ng lalaking mas gwapo kesa sa akin. Kaya ganyan na lang ang trato mo sa akin. Sa puntong yon ay napiko na ako. Rodeo, ano ba? Kahit kailan hindi pumasok sa isipan ko na magtaksil sa'yo. Wala ka namang tiwala sa akin? Hindi siya kumibo noon. Pero nang mapansin niyang pupunta na ako sa aking kwarto, ay isang desisyon na lamang ang ginawa ng aking boyfriend. Maghiwalay na tayo. Parang kutsilyong tinarak sa puso ko ang sakit na naramdaman ko nung sinabi niya yon sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang sinasabi. Dapat na siguro akong bumukod nang sa ganon malaman ko kung anong kahalagahan ko sa buhay mo. Para hindi na ako nakakaistorbo sa iyo at malaman mo rin kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Papadudot masakit man pero hinayaan ko na siya sa naging desisyon niya. Baka kasi ayaw na niyang masaktan pa. At kahit masakit yon para sa akin ay tiniis ko ang lahat. Since ako naman ang may kasalanan noon. Nagsimula akong i-explore ulit ang buhay ko nang wala si Rodeo. Pero papadudot nang umalis si Rodeo sa tinitirhan namin, doon ko ulit na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya sinubukan ko siyang suyuin noon. Nagkaroon kami ng casual sex pero nalungkot ako kasi parang nawala na kay Rodeo ang intimacy. Parang nakikipagtalik na lamang siya sa akin para lang makaraos. Gustuhin ko naman siyang kumprontahin pero na-realize kong wala akong karapatang kumprontahin siya kasi hindi pa kami opisyal na nagkakabalikan. Hanggang isang araw ay nalaman ko na lamang na meron ng bagong karelasyon si Rodeo, isang babae. Siyempre nagselos ako. Ano ba naman kasi ang laban ko sa isang babae? Hindi naman kasi totally bakla si Rodeo, bisexual lamang siya. At kadalasan sa mga bisexual na kilala ko ay sa babae pa rin bumabagsak at nagkakaroon ng pamilya. Papadudot dahil sa pagmamahal at dahil na rin siguro sa insecurity kaya naging seloso
at possessive ako kahit wala sa lugar. Anong ginawa ninyo ni Aliana? Bakit magkasama kayong dalawa? Usig ko kay Rodeo. Hindi ko pa nasasabi sa iyo pero si Aliana, girlfriend ko na siya. Diretsa ang sagot ni Rodeo sa akin. Gustuhin ko mang magprotesta pero naisip ko na wala rin naman akong magagawa. Naisip ko noon na siguro'y tama ang sinasabi sa akin ng mga matatanda noon na ang lalaki ay nilikha para sa babae, hindi para sa bakla. At kahit na ano pa ang mangyari, ang hahanapin pa rin ng lalaki ay isang babae. Napatingin lamang ako kay Rodeo noon, naiiyak. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya kasi karapatan niyang sumaya sa buhay. Kung masaya siya sa piling ng Alianang yon ay sige lang. At saka ayokong maging selfish kaya kahit na masakit sa akin ay pinalaya ko na lamang si Rodeo. Pagkatapos noon ay ilang buwan din kaming hindi nagkita ni Rodeo. Pero makalipas ang 6 na buwan ay muli siyang tumawag sa akin at sinabi niya sa akin na hiwalay na raw sila ni Aliana. Tinanong ko siya kung bakit hindi nagtagal ang relasyon nila. Ang sabi naman niya sa akin ay mahal pa rin niya ako. At dahil sa marupok ako pagdating kay Rodeo, nagkabalikan kami after a month. Yun nga lang papadudot simula noon ay lalo akong naging paranoid at naging seloso. Kumbaga ay binakurang ko na ang boyfriend ko. Ayaw na ayaw ko siya noong makita kasama ang ibang lalaki o babae at kapag nakikita ko siyang may kasamang iba ay talagang nagagalit ako. Sa kabilang banda ay merong kaibigan lalaki sa Rodeo at naobserbahan ko na close silang dalawa. Dahil dito ay nagpanik ako deep inside lalo na noong naramdaman kong unti-unting nawala ng pagpapahalaga sa akin ng boyfriend ko. Sinasabi ko tuloy sa sarili ko na baka heto na yata ang karma ko dahil binaliwala ko siya noon. Papadudot kapag pinag-uusapan namin ang future ng aming relasyon. Palaging inuungkat ni Rodeo ang nakaraan at lagi po akong nagigilty noon. Yes, I know how hard and hurt being neglected. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na huwag niya akong gantihan. Pero palaging ini-insist ni Rodeo na hindi siya gumaganti sa akin at mahal na mahal pa rin daw niya ako. Papadudot kaunting pag-unawa at tiwala lamang ang hinihingi sa akin noon ni Rodeo na agad ko namang pinagbigyan dahil na rin sa mahal na mahal ko siya. Papadudot sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Rodeo. Halos ako na nga mismo ang nagdala ng lahat. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa amin. Hindi ko pa rin kasi maiwasang magselos at maging paranoid sa tuwing nakikita ko si Rodeo. Nakasama ang kanyang espesyal na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alan Troy. Tapos isang araw ay nahuli ko silang naghahalikan sa isang bar sa Tomas Morato. Hindi ko sila agad na kinompronta dahil ayaw kong gumawa ng iskandalo. Ngunit pag uwi namin sa bahay, sinorpresa ko na lamang si Rodeo ng isang malakas na suntok na tumama sa kanyang mukha na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at humandusay sa sahig. Galit na galit akong nagwika sa aking boyfriend. Kaya pala grabe na yung panlalamig mo sa akin. Dahil lang pala sa lalaking yun. Hindi ako nagtataksil sa iyo, Joshua, maniwala ka. Kahit kailan hindi kita niloko. Umiiyak na wika ni Rodeo sa akin. Truth or dare lang yun. Paliwanag pa niya sa akin. Papadudot hindi ko makuhang paniwalaan ang kwento ng boyfriend ko sa akin. At pumayag ka namang makipag-truth or dare sa baklang yon. Alam mo naman sa ating LGBT community kapag sinabing truth or dare laging may kalaswaang nagaganap. Alam mo Rodeo, noong nakita ko naghahalikan kayong dalawa ng baklang yon parang gusto kong pumatay ng tao. Gusto ko kayong patayin ni Alan. Nagtimpi lang ako, ang sabi ko. Nung una ay tahimik lang si Rodeo noon habang ako naman ay umiiyak sa harapan niya.
Pero lalo akong napaiyak nang mayroon siyang sinabi sa akin. I need space, Joshua. Patayin mo man ako ngayon pero ayoko na. Nanginig ang buong katawan ko noon sa panlulumo. Makikipaghiwalay ka na sa akin, ganun ba? Tumango si Rodeo at hindi ko na kaya, Joshua. Gusto ko na ng espasyo sa buhay ko. Nagiging pabigat ka na sa akin. Marami na akong iniisip, mga kapatid ko, pag-aaral ko, trabaho ko. Hindi ko na kayang isabay pa ang mga kapraningan mo. Ang dami mong demand sa akin. Napapagod na ako, Joshua. Papadudot sa puntong yon ay sinisi ko na ang sarili ko. Iniisip ko na ako nga siguro ang may mali kaya ganon ang nangyari sa relasyon namin ni Rodeo. Kasi alam ko na parang nagiging selfish na ako. Hinawakan ko masyado ang buhay niya. Pinaandar ko yon ayon sa aking kagustuhan. Mali pala yon. Kung mahal ko talaga siya ay hindi ko gagawin sa kanya ang mga pagkakamaling yon. Pero papadudot wala rin akong nagawa nung umalis siya at makipag-break sa akin. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay hinanap-hanap ko ulit siya. Kaya sinubukan ko siyang balikan. Ginawa ko noon ang lahat para magkabalikan kaming dalawa. Naalala ko noon, nagmakaawa ko sa aking boyfriend na makipagbalikan na siya sa akin. Rodeo, palagi kasi kitang iniisip. Nami-miss na kita. Yung mga halik mo, yung mga yakap mo, lahat nami-miss ko na sayo. Mahal mo pa ba ako? Sumagot si Rodeo. Mahal kita pero hindi na niya tinuloy ang gusto niyang sabihin sa akin. Pero nagpretend ako na hindi ko narinig ang salitang pero. Kung talagang mahal mo ko, patunayan mo sa akin. Wika ko at anyong hahalikan si Rodeo pero umiwas na siya. Joshua, no. Malamig na sabi niya sa akin. Anong no? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo patunayan sa akin ngayon? Pero hindi siya kumibo. Hindi rin siya nakipagbalikan sa akin. Hanggang sa isang araw, isang lihim ni Rodeo ang aking nadiskubre. Meron na silang relasyon ni Alan. At nag-live-in na sila. Siyempre kinumpronta ko sila kahit na alam kong wala akong karapatan. Buti na lamang at kalmado lamang si Alan noong kinumpronta ko siya. Samantala'y kinausap ko noon si Rodeo na kaming dalawa lang. Si Alan na palang pinalit mo sa akin. Bakit? Mas magaling ba siya? Ano? Sasayangin mo lang ang 6 na taong relasyon natin? Paano na yung pinangako natin sa isa't isa? Kakalimutan mo na lang ba yun? Ano, Rodeo? Halos hysterical na ako dahil kahit na anong gawin ko, kahit parang alam ko na ang ibig niyang sabihin pero hindi ko talaga magawang tanggapin. Pagod na ako sa iyo, Joshua. Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala na tayo. Tigilan mo na ako. Yun lang ang masasabi ko sa iyo sa ngayon. Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Papadudot hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko. Yes, hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Naroroon pa rin ang pag-ibig ko kay Rodeo at naiinggit ako kay Alan. Tapos ay lalo pa akong nainggit nang mabalitaan kong nag-Taiwan sila at doon ay nagpakasal. Ako dapat yung pinakasalan niya. Pangarap namin yun. Pero bakit sa iba niya ginawa yun? Call me martyr, bobo, estupido, whatever. Pero hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Rodeo, Sherwin Magpayo. Oo, binanggit ko ang kanyang tunay na pangalan para malaman mong hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa ginawa mo sa akin. At mahal na mahal pa rin kita kahit na alam kong wala nang pag-asang magkabalikan pa tayo. Papadudot, sana po ay matulungan ninyo ako sa love life ko. Maraming salamat sa inyo in advance. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagmamahal, Joshua. Joshua, masasabi kong magulo ang iyong isipan. Alam mo na ang kasagutan, ayaw sa iyo ni Rodeo. Ngunit hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan
na tapos na ang lahat sa inyo. It's over now. Pero hindi ka namin masisisi kung hindi mo ma-let go si Rodeo dahil nag-invest ka ng sobrang emosyon sa inyong relasyon. Ganon pa man ay kailangan mong tanggapin na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Learn to forget and move on. Accept the fact na si Alan na ang mahal niya at hindi na ikaw. At huwag kang malungkot kung masasayang ang mahabang panahong pinagsamahan ninyo dahil hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Marami ka pang makikilala. Mahahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa iyo ng tapat at handang tanggapin ang iyong ups and downs. Tandaan mo, it's not worth it na ipaglaban mo pa si Rodeo dahil obviously ay masaya na siya sa iba. Tama na ang kahibangan. Bumangon ka na at tanggapin na kailangan mong mabuhay nang wala siya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share and mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa ibang mga horror stories namin. At ganoon din ang Gian Gianna Vlogs. Yan naman po ang aming family vlogs. Makikita nyo po kami dyan ni Jem, si Kite at ang aming mga kambal. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo at manood din. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.